83 na ako at sasabihin ko sa iyo ang isang bagay na hindi mo gustong marinig. Paglampas ng 60, hindi pamilya mo ang tunay mong masasandalan. Hindi rin ang mga kaibigan mo. Alam ko, hindi ito ang gusto mong paniwalaan. Dahil buong buhay natin, tinuruan tayo na kapag tumanda ka, aalagaan ka ng mga anak mo. Ganyan din ang pinaniwalaan ko. Noong buhay pa si Richard, hindi ko iniisip ang mga bagay na yan. Pakiramdam ko, may sasalo sa akin kahit anong mangyari. Pero noong nawala siya, doon nagsimula ang mga tanong. Hindi agad, hindi biglaan, kundi paunti-unti. Isang araw, mapapansin mong mas mabagal ka ng kumilos, mas mabilis kang mapagod. May mga bagay na dati mong ginagawa nang hindi iniisip, pero ngayon kailangan mo ng pag-isipan. At doon papasok ang takot. Kapag hindi ko na kaya, sino ang tutulong sa akin? Akala mo malinaw ang sagot, pamilya. Pero hindi ganoon kasimple ang katotohanan. Dahil may nakita ako sa edad kong ito, 2 klase ng matatanda. May mga umaasa at unti-unting nawawala at may mga nananatiling buo, malaya at may kontrol sa sarili nilang buhay at ang pagkakaiba nila hindi swerte, kundi 5 bagay na walang ibang magbibigay sa iyo, kundi ikaw lang mismo. At kung hindi mo sisimulan habang kaya mo pa, darating ang araw na huli na ang lahat. Hindi ko ito sinasabi para takutin ka, sinasabi ko ito dahil nakita ko na sa sarili kong buhay at sa mga taong nakapaligid sa akin, may mga kaibigan ako noon, malalakas pa, masigla, parang walang problema. Pero paglipas ng ilang taon, nagbago ang lahat. Hindi dahil bigla silang nagkasakit, kundi dahil unti-unti silang umasa sa mga anak nila, sa ibang tao, sa kung sino man ang pwedeng sumalo. At habang tumatagal, mas lalo silang lumiit, hindi lang sa katawan, kundi sa buhay nila. Nawala ang desisyon, nawala ang kontrol, nawala ang sarili, pero may ilan din akong nakita. Tahimik lang, walang drama, pero hanggang ngayon, kaya pa rin nilang tumayo sa sarili nilang paa, kaya pa rin nilang magdesisyon, kaya pa rin nilang mabuhay ayon sa gusto nila. At doon ko naintindihan, hindi ito tungkol sa swerte. Hindi ito tungkol sa kung gaano kabait ang pamilya mo. May 5 bagay na kapag meron ka, hindi ka basta-basta mawawala. At kapag wala ka nito, kahit gaano ka pa kamahal, hindi ka nila kayang iligtas. Simulan natin sa una. Una, ang katawan mo, ang kakayahan mong gumalaw. Hindi ko ito naintindihan noon. Hanggang sa isang umaga, noong mga 75 ako, nagising ako at sinubukan kong bumangon. Pero napahawak ako sa gilid ng kama, hindi dahil sa sakit, kundi dahil parang hindi ako kayang buhatin ng sarili kong katawan. Tahimik lang ako doon, nakaupo, hinihintay na bumalik ang lakas ko. At sa sandaling iyon, natakot ako dahil naisip ko, ganito pala nagsisimula. May kapitbahay ako noon, si Aling Rosa. 72 lang siya nung nahirapan na siyang umakyat ng hagdan. Sa loob ng 1 taon, lumipat siya sa anak niya. At makalipas ang 1 pang taon, bihira na siyang lumabas ng kwarto. Hindi siya nawala dahil sa sakit. Nawala siya dahil hindi na siya makagalaw. At kapag nawala ang galaw mo, nawawala rin ang pagpipilian mo. Kaya noong araw na iyon, gumawa ako ng desisyon. Nagsimula akong maglakad araw-araw, kahit masakit, kahit tinatamad, kahit umuulan. Simpleng ikot lang sa kanto, walang espesyal, at unti-unti bumalik ang lakas ko. Ngayon, sa edad na 83, kaya ko pa ring bumangon ng mag-isa,
kaya ko pa ring maglakad, kaya ko pa ring dalhin ang sarili ko, at ibig sabihin nun, hindi ko kailangang maghintay, hindi ko kailangang umasa, dahil habang gumagalaw ka, may kontrol ka pa sa buhay mo. Pangalawa, matutong mangailangan ng mas kaunti. Akala ko noon, ang seguridad ay galing sa mas marami. Mas maraming pera, mas malaking bahay, mas komportableng buhay. Pero mali pala ako dahil habang mas marami kang kailangan, mas marami kang kailangang asahan. Naintindihan ko ito noong mga 68 ako, 2 taon matapos mamatay si Richard. Isang gabi, nakaupo ako sa mesa, tinitingnan ang mga bayarin, ang bahay, masyadong malaki, mahal ang kuryente, mahal ang buwis, gumagastos ako para lang mapanatili ang buhay na hindi ko na kailangan. May kakilala ako, si Mang Ernesto, buong buhay siyang nagtrabaho. Maganda ang ipon, pero malaki ang bahay, 2 sasakyan, maraming gastusin. Pagsapit ng 70, nauubos ang ipon niya at nagsimula siyang humingi ng tulong sa anak niya at sa bawat paghingi niya may nawawala sa kanya. Ayoko mangyari yon. Kaya ibinenta ko ang bahay, lumipat ako sa mas maliit, isang palapag, mas madaling linisin, mas kaunting gastos. Tinanggal ko ang mga bagay na hindi ko kailangan at may nangyari na hindi ko inaasahan. Mas gumaan ang pakiramdam ko. Hindi dahil mas marami akong pera, kundi dahil mas kaunti na ang kailangan ko. Dahil kapag mas kaunti ang kailangan mo, walang may kontrol sa'yo. Pangatlo, ang kalusugan mo. Hindi iyan swerte, ugali iyan na inuulit mo araw-araw. May kapatid ako noon, si Tomas. Malakas siya, palaging sinasabi, okay lang ako, sanay ako, naninigarilyo, umiinom, kumakain kung ano ang gusto, at ayaw magpatingin sa doktor. Sakit lang yan, lilipas din. Hanggang sa isang araw, hindi na lumipas. Pagsapit niya ng 71, biglang dumating lahat. Diabetes, mataas na presyon, problema sa puso. Bigla, puno ng gamot ang mesa niyan, linggo-linggo, nasa ospital. Hindi siya namatay, pero hindi na rin siya nabuhay ng maayos. Para siyang tagapamahala ng sarili niyang paghina. Doon ako natauhan. Nung 70 ako, nagbago ako. Nagsimula akong maglakad tuwing umaga. Kumain ng mas maayos, uminom ng tubig, natulog ng sapat, at kahit ayaw ko, nagpatingin ako sa doktor. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil alam ko kung ano ang mangyayari kapag hindi. Ngayon, sa edad na 83, wala akong iniinom na gamot araw-araw. Maayos ang presyon ko. Malakas pa rin ang puso ko. Hindi dahil espesyal ako, kundi dahil pinili kong alagaan ang sarili ko araw-araw. Dahil kung hindi mo aalagaan ang kalusugan mo ngayon, darating ang araw na ikaw ang magbabayad nito. Pang-apat, ang kakayahan mong harapin ang pagkawala dahil paglampas ng 60, may mawawala at mawawala, tao, lakas. Mga bagay na nakasanayan mo. Hindi tanong kung mangyayari, kundi kung kakayanin mo. Natutunan ko ito noong nawala si Richard. 66 ako noon. At parang kalahati ng sarili ko, biglang nawala. May 2 landas sa harap ko. Pwede akong bumagsak. Hayaan ang lungkot na lamunin ako. Maging isang taong umaasa sa mga anak, para lang may dahilan bumangon, o pwede kong maramdaman ang sakit. Pero magpatuloy pa rin. Pinili kong magpatuloy, umiyak ako, nalungkot ako, na-miss ko siya araw-araw. Pero hindi ko hinayaan na iyon na lang ang maging buhay ko. Bumangon pa rin ako, naglakad pa rin ako. Tinuloy ko pa rin ang araw ko. Unti-unti, nakagawa ako ng bagong buhay.
Hindi pareho, hindi mas maganda, pero sapat. May kaibigan ako, si Virginia. Halos sabay kaming nawala ng asawa. Pero iba ang pinili niya. Huminto siya. Hindi na siya lumabas, hindi na siya nakipagkita. Hinintay na lang niya na punuin ng mga anak niya ang lungkot. Pero hindi nila kaya yon. At hanggang ngayon, parang nakatigil siya. Hindi sukatan ng lakas ang hindi pag-iyak. Ang tunay na lakas ay ang kakayahan mong bumangon kahit paulit-ulit kang nasasaktan. Dahil kung hindi mo kayang dalhin ang sarili mong sakit, habang buhay, aasa kang may magbubuhat sa'yo. Panglima, alam mo kung sino ka at hindi mo yon basta ibinibigay sa iba. Ito ang pinakamahirap dahil habang tumatanda ka, mas maraming taong gustong magdesisyon para sa'yo. Mga anak mo, mga doktor, mga tao sa paligid mo, sasabihin nila kung ano ang ligtas, kung ano ang dapat, at kung hindi mo alam kung sino ka, unti-unti, susunod ka na lang. Hanggang sa isang araw, mapapansin mo, hindi na ikaw ang may hawak ng buhay mo. May kaibigan ako, si Helen. Noong una, sinabihan lang siya ng anak niya, "Ma, huwag ka na mag-drive, delikado." Pumayag siya. Pagkatapos, "Ma, dito ka na lang tumira sa amin." Pumayag ulit siya hanggang sa hindi na siya pinapayagang gawin ang mga bagay na gusto niya. Mga simpleng bagay lang, pero para sa kanya, mahalaga. Ngayon, sa edad na 77, hindi na siya nabubuhay para sa sarili niya. Nabubuhay siya ayon sa gusto ng iba. At ramdam mo ang lungkot kahit hindi siya nagsasalita. Ako, pinili kong iba. Isang araw, sinabi ng anak ko, "Ma, baka mas okay kung lumipat ka na sa assisted living." Hindi ako nagalit, ngumiti lang ako at sinabi ko, "Salamat sa pag-aalala, pero habang kaya ko pa. Dito muna ako sa sarili kong bahay." Pinilit niya, ginamit ang takot, ginamit ang pag-aalala, pero alam ko kung sino ako. Alam ko kung ano ang mahalaga sa akin, ang sarili kong espasyo, ang sarili kong desisyon. Ngayon, 83 na ako. Nandito pa rin ako sa sarili kong bahay. Hindi dahil matigas ang ulo ko, kundi dahil alam ko kung ano ang kaya kong bitawan at kung ano ang hindi ko kailanman ibibigay. Dahil kapag hindi mo alam kung sino ka, iba ang pipili para sa'yo at doon unti-unti kang mawawala. Iyan ang 5 bagay. Hindi pera, hindi tulong ng iba, hindi kahit gaano ka pa kamahal ng pamilya mo, kundi ang mga bagay na ikaw mismo ang bumubuo. Ang katawan mo na nagbibigay sa'yo ng galaw at kalayaan, ang kakayahan mong mangailangan ng mas kaunti. Para hindi ka umaasa sa iba, ang kalusugan mo na pinipili mo araw-araw, ang tibay ng loob mo para harapin ang pagkawala nang hindi ka nawawala, at ang pagkilala mo sa sarili mo para hindi ka basta nadadala ng desisyon ng iba. Walang ibang gagawa nito para sa'yo. Hindi anak mo, hindi kaibigan mo. Dahil kahit mahal ka nila, may sarili silang buhay at darating ang panahon na hindi ka nila kayang buhatin. Kaya habang kaya mo pa, habang kaya mo pang gumalaw, magdesisyon at pumili, simulan mo na. Dahil ang mga bagay na yan, hindi mo makukuha sa isang araw. Binubuo yan, unti-unti, habang hindi pa huli. Hindi ko sinasabi na magiging madali. Hindi rin ako magsisinungaling sa'yo. Darating ang araw na mapapagod ka, na matatakot ka, na mararamdaman mong hindi mo na kaya. Pero iyon ang punto, hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang magsimula. Ngayon,
habang kaya mo pa, habang may lakas ka pa, habang may kontrol ka pa sa sarili mong buhay, dahil darating ang panahon na kung hindi ka naghahanda, kahit gaano ka pa kamahal, hindi ka nila kayang iligtas. Kung may natutunan ka sa sinabi ko, isulat mo sa baba. Binabasa ko lahat, at kung gusto mong marinig pa ang mga bagay na hindi sinasabi sa iyo ng iba, umupo ka ulit at samahan mo ako sa susunod na video dahil may mga katotohanan pa na kailangan mong marinig bago pa mahuli